Kailan napatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa inyong mga buhay? Yun po yung tanong natin dito. Kailan at paano niya pinalakas ang inyong mga pananampalataya? Tatandaan niyo po yung istorya ng mga Israelites. Nung panahon na sila ay tumawid mula sa kanilang pagtakas, tumawid sa Red Sea, makatakas sila. Ano po ang ginawa ng mga Israelite? Matapos na sila ay makalipat sa dun sa safe side na kanilang tinawirang dagat. Nagtayo sila ng mga bato, ng mga marka, dun sa ilog ng Jordan na to, na kung saan ay magpapaalala sa lahat ng mga iniligtas ng Panginoon ang kapangyarihan at katapatan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Hindi ba nangako ang Panginoon sa mga Israelites na ililigtas sila at gagawin silang isang lahi? Tinupad ng Panginoon Diyos sa mahabang panahon. At dahil dito, ang mga Israelites, nang inang matanggap nila ang pangako ng Panginoon na yun, nagtayo ng mga bato na magpapaalala na minsan ang katapatan ng Panginoon ay kanilang naranasan at napatunayan sa kanilang mga buhay. Sa anong bahagi o yugto ng buhay ng bawat isa sa atin na kung saan ay napatunayan natin na dakila ang Panginoon, sa paanong paraan ito naranasan? Sa panahon na may malalim kayong suliranin, sa panahon na kayo ay nanlalamig, sa panahon na kung saan kayo ay nawawala. Kayo ang magbibigay ng patunay na kung saan ang inyong pagtitiwala ang isang dahilan kung kaya't patuloy at pinatuloy na nire-recall nyo yung God's faithfulness in your life. Pinahirapan ba kayo ng Panginoon sa ngayon? Sa kabuhayan? Sa sakit? Sino nakakaranas sa atin dito ng mga terminal diseases? Halos ang tingin ko sa bawat isa sa atin dito ay healthy. Ang tingin ko sa bawat isa rito ay may maayos na mga kabuhayan. Wala. Hindi po ba? Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay nakakaranas na kung saan ang Panginoon ay nagbibigay, tumutupad, na Kanyang pupunan ang ating mga pangangailangan bilang mga Kristiyano dahil tayo patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Patuloy at patuloy tayong lumalakad na naaayon sa Kanyang kalooban. Kung ngayon, ano ang dapat nating isagawa? Ang pagtitiwala must redirect fear toward faith sa ating mga buhay. Anong ibig sabihin po ito? Inutusan tayo. Sa panahon ni Joshua, 1:9 po. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man pumaroon. Binibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Madalas ay nasusubok pa nga tayo. Ngunit dumarating pa rin ang panahon na kung saan marami pa rin sa atin ang nakakaranas ng takot at kawalan ng tiwala sa ating mga damdamin. Konting kibot, naalog kayo ng Diyos, nasubok kayo, nawalan ng trabaho, nagkaroon ng sakit lamang,
Kala nyo, wala nang kagalingan. Nagkaroon ng iba't ibang kaunting, yung bang pagyanig sa buhay na. Anong ginanyayari? Naaalog yung pananampalataya. Asan ngayon? Tinamad sumamba. Asan ngayon? Inuna yung mga gawain makapagpapasya ng kanilang mga katawang lupa. Ngunit ito'y bahagi lamang ng paalala ng ating Panginoon para sa isa't isa sa atin upang ang ating mga takot ay mapalitan ng tunay na pananampalataya. Sa Joshua 1:9, dito ay pinapaalalahanan tayo na maging matatag at huwag matatakot. Sa Joshua 1:9 ay pinapakita na ang pananampalataya ng bawat isa sa atin ay dapat nakatuon sa Diyos, hindi dun sa mga bagay na nakapaligid o nakapalibot sa ating buhay. At kung tayo may mataas na pagtitiwala sa Panginoon, napapalitan ang ating mga takot. Di ba kayo natatakot ngayon? Ang earth ay lumalayo na sa araw. Alam niyo po ba yon? Meron po tayong Altenon phenomenon at tinatawag, sabi nila. Hindi ko po alam kung ano yung Altenon phenomenon na yun. Unti-unting paglayo ng earth sa kanyang normal na position of axis para sa araw. Kung kahit nakakaramdam tayo ng ibang panahon. Eh baka po bukas mawala yung axis, baka bumagsak ang earth. Diba kayo natatakot doon? Dahil hindi naman po siguro ito may dalang katotohanan. Hindi lang po ito dapat nating ikatakot. Marami pa po tayong dapat ikatakot ang mga pangyayari sa mundong ito. Yung mawalan ka ng pamilya, ay nakakatakot na yun. Mawala yung mga mahal mo sa buhay, hindi nakakatakot na pangyayari sa bawat isa sa atin. Yung mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng tirahan, abay nakakatakot po ito. Yung mga bagay na kung saan, maliit na bagay, ngunit kung ito ay i-analyze ay nakakatakot mangyari. What more pa kung matwala ang ating mga pagtitiwala sa ating Panginoon. Pansinin po ninyo, ang nangyayari sa mundong ito, minsan pamilya nagkakawatak-watak dahil sa magkakaibang paniniwala at practices na ng kanilang mga kinakaanibang reliyon. Sa iba't ibang paniniwala, nagkakahati-hati. Kahit ang aking mga pamilya, yung dating masasayang pamilya, ay napapalitan ng lungkot at paghiwa-hiwalay dahil sa magkakaibang pananampalataya. Matira ang may matatag na tiwala at pananampalataya sa inyo. Kung kaya, huwag niyong hayaan na ang inyong pagtitiwala ay manatiling takot lamang. Bagkos ito ay mapalitan ng isang malakas na pananampalataya. God goes ahead of those who trust Him. Okay, sa Deuteronomy po, malinaw na sinasabi, at ang Panginoon ang siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y sa iyo, hindi kanya iiwanan, ni pababayaan. Ikaw ay huwag matakot, ni manglupaypay. Wala tayong dapat katakutan sa mundo ito. Maulit-ulit tinatanong ko sa sarili ko, ako ba ay handa nang mamatay sa ngayon, sa mga oras na ito? Kayo po,